Ang batang si Jared. Isang araw may isang bata na nagngangalang Jared. Si Jared ay isang relihiyoso na bata, sapagkat isang araw ang kanyang mga magulang ay tumutol sa kanyang pagiging relihiyoso. Pagkatapos ng 20 taon sinabi ni Jared sa kanyang magulang na magulo ang buhay niya kapag wala sa kanya ang presensya ng Panginoon. At sinabi ng mga magulang niya na, Hindi pwedeng ipagpalit mo ang trabaho mo sa iyong pagiging relihiyoso, at kinabukasan dahil sa tutol ang kanyang mga magulang siya ay napilitang maglayas, at nakahanap siya ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso at sila ay nagsama sa isang bahay sa kanilang bayan. At isang araw nagulat si Jared sa sinabi ng kanyang kasintahan, Jared, napanaginipan ko ang Panginoon. At sinabi niya sa akin na kailangan nating lumikas dito sa ating bayan. Dahil ang mga tao daw dito ngayon ay puro kasamaan na lang ang ginagawa at may binabalak ang Panginoon. Pagkalipas ng isang buwan ay dali-dali silang lumipat sa isang isla na sila lang ang masayang namumuhay. At isang araw sinabi ng Panginoon sa kanila, gumawa kayo ng isang barko na sasakto sa inyong dalawa. At sinunod nila ang sinabi ng Panginoon, nagsikap silang gumawa ng barko na gawa sa kahoy. At pinasakay sila Jared at ang kanyang asawa ng Panginoon sa barko matapos nilang gawin iyon, doon na rin sila natulog. At paggising nila ay lumubog na ang mga kabundukan, at makalipas ng 50 days nakasurvive si Jared at ang kanyang asawa sa barko sa pamamagitan ng pagkain ng mga hilaw na isda at ang kanilang inumin ay ang tubig dagat. At makalipas ng 7 araw sinabi sa kanila ng Panginoong Diyos na tutunawin na niya ang baha. At nang matapos ang baha sila na lang ni Jared at ang kanyang asawa ang natitirang nabubuhay na tao sa mundo at napadpad sila sa isang isla. At doon sila gumawa ng tahanan at nagtanim ng iba't ibang prutas at gulay. At pagkalipas ng 1 taon nila sa isla sumiping si Jared sa kanyang asawa at iyon ay nabuntis. At makalipas pa ng maraming taon sila ay nagkaroon ng anak na 6 at sila ay masayang namumuhay sa isang isla. Disclaimer, ito po ay hinalintulad lamang sa Genesis kabanata ni Noah at ang kwentong ito ay akin lamang ginawa upang may mapulutan ng aral tulad ng pagbabago at pagpapahalaga sa mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng Panginoon.